67, 11, 40, 200, 240, 67, 48, 50. Pahinga. Pahinga. Hanggang 3 ulit. Tag 50. Kung hindi nyo kaya, kahit hanggang 5 lang. 9, 10, Mamaya ulit. Pahinga. Konti. Bilang ulit tayo 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 67, 50. Kaya yan nagpapalakas ng kamay ko. Ito, kaya ako ginagamit yan para itong kamay na to maging malakas. Kahit sa bagay, pwede siyang dumampot na buhatin mo. Halimbawa, may isang bagay kang bubuhatin, kaya niyang hawakan ng maigi, hindi mo bibitawan. Kaya ito kamay na to, kahit ganito to. Dati hindi ko kayang tumumpot ng isang bagay na mabigat. Pero ngayon, awa ng Diyos, kamay na ito ay nagalambot ng maayos. At malakas siya. Yung grip niya. Kahit pumisil ako ng kamay, malakas ito. Ito maganda gamitin. Halimbawa, pag ikay dumampot ang isang bagay na bubuhatin mo. Halimbawa, plato na may lamang kanin o anong bagay, kaya niya nang bumuhat. Bubuhatin mo. Ito sin lahat talaga na kailangan mo gawin para maging strong itong kamay na ito. Yun lang po. Salamat po mga taga-stroke. Sama ko ng stroke. Huwag po kayong panghinaan loob. Lagi po kayong magdasal sa Panginoon na bawat gagawin nyo, hindi tayo ng tulong sa taas. Dahil siya ang unang-unang tutulong at gagabay sa lahat ng gagawin mo. Huwag kayong panghinaan ng loob. Talagang lumaban kayo lagi. Huwag niyong isipin na hindi tayo babalik sa dati. Babalik tayo. Yan ang ano ng Panginoon sa akin. Na ibalik yung dati nating ginagawa. Huwag kayong pumayag na upo lang kayo lagi dyan sa isang lugar na hindi gagalaw. Gumalaw kayo kahit anong gawin. Kahit yung mga gawain sa bahay, pwede ano yan, isang ano yan na exercise sa inyong katawan. Huwag kayong katulad na meron kayong kukunin. Huwag nyo nang iyako sa kasamang sambo. Huwag kayong maawa sa sarili.
kayo mismo ang gumawa ng mga gawain para ikaw ay lumakas na hindi mo kailangan ng tulong ng iba. Halimbawa, meron ka isang bagay na kunin o dadamputin, kunin mo, sarili mo. Huwag kang umasa sa ibang tao. Kasi pag lagi kang umaasa, lagi kang papakuha, ako, huwag mo gawin tamad ng sarili mo. Huwag mong ikulong ang sarili mo dyan sa upuan na inupuan. Kasi pag ginawa mo lagi yan, lalong maninigas lahat ng muscle dyan sa katawan mo. Titigas na yan, mahirapan ka ng gumalaw. Sabi nga kahit konting galaw, kahit gawain sa bahay, kung gusto maglaba ka. Gawin mo kasi lahat ng galaw katulong yan sa mga katulong. Huwag tayong umasa sa kasama natin sa bahay. Huwag mong kawaan sarili mo. Ikaw mismo, gumalaw ka. Sabi nga nila, diba? Galaw-galaw para hindi ka may stroke. Diba? Paano yan kung laging gagawin mo lang? Nakaupo, manood na kung ano, mag-cellphone. Wala. Yan ang ikatali sa'yo dyan sa isang lugar na yan. Sabi nga nila katulad natin, pag pinabayaan natin, kung ano yan, lugar na inaano mo, lalakaran mo, ginagalawan mo, habang buhay ba, gusto mo, ganyan na lang. Mas maganda yung gumagalaw ka kung kilos ka. Pag ikaw ay gumalaw, makakarating ka kahit saan. Magagawa mo na lahat ng gusto mo. Isang malaking tulong yan. Unang-una, panalangin sa Diyos, pagtiwala sa sarili, na kaya natin ito, lakas lang ng loob. Huwag tayong panghinaan ng loob kasi yan ang unang tatalo sa atin. Huwag tayong aasa sa mahal natin sa buhay. Katulad ng asawa natin. Huwag natin siya kasama kasi marami rin siyang ginagawa sa ating pamilya. Kasi nga, tayo na nga diba? Tayo mga stroke, hindi lang nga tayo nakakatulong sa bahay na dating ginagawa natin magtrabaho. Ang matutulong natin, gumawa tayo sa sarili natin. Hanggat maaari, tulungan natin sila sa gawain bahay. Ang tulong na magagawa sa ating bahay. Kahit itong linggo niyong stroke na to, kahit ganito to, minsan ako talaga nag-aano na magluto. Minsan pagka may labahin dyan, kahit pinapagalitan ako ng asawa ko, na huwag ka kumakikialam, pero ginagawa ko para lang may gawin ako. Na parang inaanto ka, huwag mong isipin lagi inaanto ka. Huwag mong ayan, kainin ka lagi ng katamaran mo. Lagi lagay mo sa utak mo kung paano ka magigimbis. Yan ang unang makakatulong sa atin, mga ka-stroke ko. Katulad mo, asawa ko, inaiyaan ako, hindi ako inaano para matuto sa sarili ko. Na titingnan mo na parang wala siyang paki sa'yo, pero ang totoo nun, ang realidad, ginagawa ka niyang maging malakas. Inaano ka niya na maging malakas ka. Hindi ka dapat bibihin. Sabi nga hindi na ako malasawa, hindi ano yan, hindi totoo yan. Sila, may iniisip na hindi natin alam. Kaya huwag natin silang husgan. Hindi ka naman nila pagwagaya. Pero ikaw number one ang tutulong sa iyo.
Huwag mong hayaang maging kawawa yan sa sarili. Meron pa tayong silbi sa mundo. Hindi tayo eh. Parang kakawawa dito. Gawin mo lahat. Meron pa tayong purpose. Kaya tayo binuhay ng Diyos. Kaya tayo binuhay. Kasi meron pa tayong, sabi niya eh, yung buhay natin. Meron tayong another chapter. Pero yung chapter na yun, na talagang ayusin na natin. Kasi, alam mo, isa sa ating ginawa ng Diyos. Hindi naman pinusahan tayo ng Diyos. Kasi ang Diyos, mabait, hindi nagpaparusa. Kundi pinapalalahanan lang tayo. Ang gumagawa sa atin itong nangyayari sa atin yan ay yung kaaway. Ang Diyos pa ang tumutulong pa sa atin para maging matuwid tayo. Kasi tayo noon, nung time na tayo hindi na-stroke, wala tayong kinikilala. Dahil malakas pa tayo noon. Isa lang nasa utak natin. Kumita ng pera, pero hindi pala tama. Kasi, ang ng katawan natin, hindi tayo perfect, hindi tayo makina. Kaya pinagpalalahanan tayo lagi sa ating ginagawa na mali. Wala tayong time sa Panginoon. Panginoon, lagi natin uunahin para tayo lagi niyang gabaya sa amin. Tutulungan tayo. Tayo mga stroke. Hindi. Dito yun na kung ikina-stroke, wala kang pag-asa. Dito tayo. Kasi ang Diyos, binuhay ka pa. Kasi may panibagong buhay sa iyo. Para ikaw magkaroon ng panibagong chapter ng buhay mo. Para ayusin mo lahat. Ang buhay na yun eh, para maging isang matuwid na tagasunod niya. Tayo laging kakapit sa taas para bigyan niya tayo lagi ng lakas ng katawan. Lakas ng pag-iisip at determinado sa paggawa ng lahat ng bagay na lalakas ulit at bumalik ang ating lakas para tayo mag-isang normal na tao ulit. Huwag mong ahayaan na kayo'y maging ganyan na lang. Umalaw tayo kahit konti. Magkaroon ng terminadong huwag kayong magpapaka mahina. Kung magpapa-baby, huwag kayong, aminin ko sa inyo. Masyado tayong emotional sa mga katulad natin. Madali tayong, sabi nga nila pusong mamon. Madaling masakpan, pero huwag mong gagawin sa sarili lang para kayong kawawa. Huwag. Isipin nyo lagi may purpose ka pa. Marami kang gagawin. Pakita mo sa kanila meron ka pang purpose. Pakita mo sa kanila na nakatulog ka pa rin. Hindi ka stroke. Hindi. Pakita mo sa kanila kahit kundi gumagalaw ka. Umalabang ka sa mga. Kung lang ka stroke. Masasabi ko sa inyo. Lakas ng loob. Huwag maging emotional. Lagi kang gumalaw. Kahit anong galaw. Kasi yan makakatulong sa iyo. Una-una, malibang utak mo. Hindi ka laging mukhang kawang. Kasi pag nalibang ka sa paggalaw,
Wala ka nang isipin, hindi mo isipin lahat ng mga bagay na isipin mo na mahirap ang isa katulad na. Yun lang, mga kaisto. Huwag kayong maawa sa bagkos, lumabang kayo. Huwag yung matapang kayo. Sabi nga nila huwag kang pabebe. Hindi ka nakakatuwa. Lalo na sa asawa natin. Maawa kayo sa kanila kasi masakit din sa kanila yun. Yung nangyari sa hindi nila. Kung tayo hindi natin matanggap, mas lalo sa kanila. Kasi tayo yung padre de pamilya na dating nasa nila. Ang laging iniisip nila, sana bumalik ang dating tulad natin. Babalik yan. Magtiwala ka lang sa Diyos. Dasal. Sabi mo, dasal. At lakas ng loob. Yun lang po. I still